Risa na. Patay. Oh, comedy, di ba? Lunes na Lunes. Risa na movement inilunsad sa Bacolod City for possible presidency sa 2028. Matigas ang ulo eh. Di ba? Matigas ang ulo. Gusto mo mag-aksaya ng pera. Okay, game. Alam nyo, may nakita akong post eh. Worst comes to worst. Sabihin na natin, makonvict natin si VP Inday Sara. Sa tingin nyo ba titigil yung mga yan? Sa tingin nyo ba yung mga nasa paligid niyan, titigil din? Yung mga kaalyado niyan, titigil yan? Na susuko yan, na kayo na lang ang hahayaan maupo? Puta, hindi mangyayari yan. Yung Risa na movement na yan. Libre lang naman mangarap eh. Bakit hindi? Diba? Pagbigyan nyo na. Diba? Huwag tayo masyadong maging Pagbigyan nyo na. Total gusto naman mangarap eh. Nagpipiling eh. Pero huwag kang mag-alala, Ma'am Risa. Feeling mo lang yun. Diba? Feeling mo lang yan. Nawawala kasi yung sounds ko dito sa akin. Risa na. Ano to eh? Sabihin na natin na... Siyempre, hindi naman nila sasabihin early campaign eh. Pahiwatig baga. Sabi sa inyo eh, ang hula ko 2027 eh. Magkakahugasan ng puwet eh. May kakatok sa bahay nyo. Susuyuin na nila kayo sa 2027. Napaaga lang ang iba eh. Kakatok sa inyo, Ma'am, hello, good afternoon. Ako po si Politiko A. May nagugas na ba ng pinggan ninyo? Yung puwet nyo, hugso nyo, hugasan ko? Para mabaliktad yung sitwasyon. Di ba? Na sila naman yung akala natin na naglilingkod sa taong bayan. Ganun eh. Magaling eh. Alam nyo, ganito eh. Sa boxing, ganito rin eh. Sa bodybuilding, ganito rin. Yung mga bodybuilders, hindi ko naman nila lahat. Siyempre, may mga gamot yan. Di ba? Pero bago sumampa yan, mag-contest yan, maglilinis muna yan. May cleansing na tinatawag. Sa politiko, may mga cleansing din. Di ba nga sabi ko, 2027 ng cleansing. Papogi, nagmamaganda sa 2027 kasi 2028 national election. Di ba? Election na. Kaya may yung mga plato nyo, handa nyo na, pahugas na sa kanila. Papayag yan! Papayag yan! Papayag yan pag kumatok sa inyo. Oy, ma'am! Kumatok si politiko. Ma'am, yung kasi di pa namin nahuhugasan niya. Ay, sige na, ako na maghuhugas niya. Totoo yan. Yung iba napapaaga. Pero ano pa naman to eh? Introduction. Pahiwatig baga. Alam nyo, eto nakikinita ko lang Nakikinita ko lang. Just in case makonvict si VP Inday Sara. Sabihin na natin, sige. Pwede naman si Senator Alan Peter Cayetano for President? At ang Vice President, Senator Robin Padilla or Senator Rodante Marcoleta. Aminin mo. Pwede, di ba? Bakit hindi? Puta kayo nga eh. Ayan nga, Risa nga, Yun na malabo sa sabaw ng pusit. Di ba? Pero pinipilit nyo, pwede. Pwede din sa amin. Pwede rin ito sa amin, di ba? O kaya, Baste. Duterte for President. Puta, Senator Robin for Vice President. Ay, puta! Tapos, alam nyo, ewan ko ba, minsan hindi ko lubos maisip na talagang siguro sinasadya na lang nila na maging mangmang tayo. Sinasadya na lang nila na wala tayong alam, inosente tayo, na kunyari, marahas ito, pero itong mga to kaya magbigay ng pagbabago sa Pilipinas. Kasi wala tayong nasasampulan dito eh. Dahil kaka-human rights nyo eh. O ano nangyayari? Yung mga kabataan, pumapatay. Kung yung mga kabataan pumapatay, ano pa yung mga mas may edad? Hindi imposible. Tapos isisisi nyo kay Tatay Digong. Kasi idol nila. Nga pala, may video pala ako nun. Hindi ko na sayang. Mamaya, dun sa sinasabi ni si Lovely, yung mababa. Mababang kapulungan. Mamaya. Nakakalimutan ko yung sabi dito. Ngayon ko lang naalala. Kasi pilit yung sinasabi na kasi ang idol nilang mga kabataan na to na mga pumatay, sila Robin Padilla, na mga bayolente, si Tatay Digong.
Tang ina naman. Hindi nyo ba masisi yung magulang? Na hindi nila nagabayan yung anak nila? Di ba? Mamaya na yan. Maganda itong mga video na pag-uusapan natin dito. Meron pa itong isa. Ayan. Iba talaga ang utak ni Insertion Queen. Inuna pang ipatawag yung game developer kaysa doon sa magulang ng suspect. Napanood nyo sa Korean yung ano bang title nun? Eto, maganda rin to eh. Yung Juvenile Justice, saka yung Teach You a Lesson. Panoorin nyo. Maganda. Makaka-relate kayo at masasabi nyo na sana meron din sa Pilipinas na ERPB, yung parang education. Basta yung mga nagtuturo, mga nagdidisiplina doon sa mga estudyante na menor de edad. I think it's about time na turuan na rin itong mga menor de edad at pati na rin yung mga magulang na irresponsable na gawin nila at gabayan nila yung mga anak nila nang hindi napupunta sa kung saan-saan at hindi yung kung ano-ano naiisip. At please lang, wag nyong ililink dahil alam ko hindi naman kayo kabobo, ganung katanga, not unless ganun na nga kayo na lahat na lang ililink nyo kay Tatay Digong. Puta, pag nasunog yung sinaing nyo, sabihin nyo, kasalanan kasi ng mga Duterte to. Sobrang layo. Pambobo, pangtanga. Diba? Pambobo, pangtanga. Yung mga alibay, yung mga reason, mga naratibo ninyo. Huwag kayong magpapanggap na tanga. Diba? Huwag kayong magpapanggap na bobo. May utak naman kayo kahit papano eh. Diba? Not unless, wala talaga. Pasensyahan na lang. Ba't parang mahina ang putya? Diba? O ito, panoorin natin. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate, no? Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Ang talino na ito. Luis Raw ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Luistro, hindi rin daw dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggoy Estrada. First and foremost, sabi sa Plunder Law at saka sa RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kapag na-filean sila ng kaso, suspended din sila sa pagiging senador. At kung hindi rin daw physically dadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagan na makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang sila, 14 o 15 senators na lang raw ang kailangang bumoto ng yes para ma-convict o mapatalsik si VP Sara. Dagdag pa ng prosekusyon mula raw sa 25, umakyat ng mahigit 30 ang kanilang pipresentang witnesses sa trial. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise. Grabe, di ba? Nakita nyo? Lahat, kasalanan mo na naman to. Sometimes, kasalanan mo na naman to. Pilit nyo naman binabaluktot yan. Diyos ko naman. Alam nyo? Ano ba yan? Ito, papakita ko sa inyo. In-screenshot ko kasi yan eh. Ito, ayon sa article, hindi ko alam kung ano ito sinasabi ni ano eh. Ayon sa article 6, section 2 states, the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by the law. Yung sinasabi ni Jerville na 2/3 ang boto na hindi naman niya sinabi na hindi naman daw sinabi na 24. Ilan ba yung sa Senate? Di ba 24? In out of context mo na naman. Di ba? Well, given naman eh. Okay, fine. Sige, pagbigyan na natin. Gagawin naman talaga nila lahat. Ginagawa naman talaga nila lahat. Double time. Double time. Lahat ginagawa na. Ganun talaga. Ganun lang talaga. Expected naman yan. And I'm sure nila BP Inday Sara sa kampo ng mga Duterte, expected na yan. Actually, anticipated nga yan eh. Diba? Inaasahan na rin nila na mangyayari yung maganyan. Yung lahat ng butas, kahit walang butas, bubutasan nyo para masilip nyo. O hindi lang yung mga butas na ang sinisilip, pati yung mga walang butas na pwedeng butasan para masilipan, bubutasan at sisilipan nila.
Kaya nga, sometimes, di ba? Kasalanan mo na naman to, Rich. Sa'yo nagmula. Siguro napaisip sila, oo nga, no? Minsan lang naman eh. Hindi, sometimes lang naman. Hindi naman all the time. Diba? Well, doon sa majority ngayon, sa 13, ilan dyan yung tatakbo for sure? Magre-re-elect sa 2028. Ilan yan? Eh, di ko alam kung ilan yung gagraduate na dyan o ilan yung... hindi, kasi walang gagraduate eh. Kasi continuous yan eh. Di ba? Continuous yan eh. Saka wala silang yung nakailang termino na, tapos stop. Wala silang ganun kasi nga continuous. Kasi nga, every ano sila eh. Kaya nga hindi lahat sila tatakbo. Kaya nga 12-12 lang. Kasi continuing body yan eh. Kaya dapat talaga continuous yan. So, baka lahat, marami, kung tama akong hinala ko, lahat siya magre-re-elect sa 2028. Baka mamaya, lalapit-lapit kayo kay VP Inday Sara. Tandaan nyo na yan, majority na yan, ha? Lalapit-lapit kayo sa Duterte para ikampanya kayo. Puta, yung mga kababayan ko, huwag kayo pabibili sa pera, ha? Pwede niyong kunin yung pera nila, pero boto nyo kung ano yung nasa puso ninyo. Kung ano yung nasa puso nyo, ha? Kung boboto nyo sila, siguraduhin nyo na tama yung desisyon natin. Otherwise, 6 na taon ulit yan. O 3 taon ulit sa Senado, 6 na taon ulit yan sa mga nasyonal. Maraming pwedeng mangyari sa 6 na taon at maraming pwedeng masayang sa 6 na taon at maraming pwedeng magawa kung tama yung ihahalal natin sa loob ng 6 na taon. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Boom! Ang totoo, may hati-hati yan. Yes! Mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Yon. Huwag nyo kaming gawing panakip-butas. Yes. Kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Galing, Hindi ba tayo nahiya? In-include niya na yung sarili niya. Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Yun naman Kaya pala eh. tama na ang pangungurakot natin. Di ba? Iisang lamesa lang daw sila. Alam daw nila yung laro. Ako, naniniwala ako dyan. Alam mo, etong Blue Ribbon Committee, napanood ko yan, nasaksiyan ko yan, nanantabayanan ko yan. Yung moment na yan, ang chairman yan is Rodante Marcoleta. Malaki pa sana ang mahuhukay nila na impormasyon dito sa mga diskaya na to. Ang problema, as usual, nagpalit ng liderato, nagpalit din ng mga chairman, ng mga chairman ng committee, at ayun, at tumahimik na din at nawala yung issue sa flood control. And so be it. And the rest is history. Wala na. Sinong kawawa? Ang galing lang no? Sinabi niyang ninanakaw lang natin yung pera ng kabayan ng bayan. Aware siya In-include niya na yung sarili niya. The way I understood it, in-include niya na yung sarili niya. Sinabi niya na ninanakaw natin ang kaban ng bayan. Nasa isang lamesa lang tayo. Alam natin yung laro. Marahil tayo, hindi. Kasi hindi naman tayo kontraktor Di ba? Ano sinasabi nila na wag lang mga kontraktor ang silipin. Dahil yung mga nakaupong mga nasa kabinete, nakaupo sa kamara, sa mga ahensya,
yung pati nga yung mga nasa gilid-gilid daw nagkakaroon ng porsyento. Ibig sabihin, ganun kalala. May intindihan ko pa, pero ayoko intindihin talaga na halimbawa, ang makakakuha lang ng porsyento, yung nagplano at saka yung nag-back up sa plano. Pero ito, pati yung mga nasa LEDGI, meron. Ibig sabihin, ganun kalaki, to the point na kaya mo pa rin silang bigyan na kahit hindi na sila bigyan, wala naman silang magagawa. Ganun na kalaki. At ganun talaga kalaki. And we all know that. Di ba? At yung mga hindi nag-ingay sa flood control issue, pakitandaan na lang po yung mga pangalan. Dahil hindi po lahat yan, masasabi nating totoo. At hindi lahat po yan, masasabi natin na ang inuuna nila, ang interest nila taong bayan. Malamang ang interest lang din nila yan sa bulsa nila. Kung paano sila kikita. Tangina, baka putulin niyo yan. I-cut niyo yan, mag-viral na naman ulit ako. Di ba? Huwag niyo ikakat yan, buo yan. Buo yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, tandaan niyo na lang kung sino yung mga may ginawa talaga. Kung sino yung mga nag-ingay. Ngayon, pag hindi nag-ingay, tanongin niyo yung sarili niyo, bakit hindi nag-ingay ito during flood control issue? Bakit? Anong meron? Di ba? Bigyan niyo nga kami ng dahilan. Kung matatanong lang natin, isa-isa yan Di ba? Uy, ikaw, ang ingi-ingi mo ngayon May pa sometimes ka pa. Ano yan? Sometimes when we touch? Pero nung flood control, ang tatahimik ninyo. Di ba? Bakit? Sabihin niya sa amin. Kasi baka mamaya, kasalanan namin na kung ano yung isipin namin towards sa inyo, mga malilinis pala kayo mga putang ina ninyo. Hindi kasi natin alam di ba? Kasi hindi naman nila pinapaliwanag. Yun ang problema mga kayon na baka mamaya kasi ayaw nila tayo bigyan ng konkretong sagot. Hinahang lang tayo. Hayaan mo silang magtanong. Hayaan mo silang maging curious. Hayaan mo silang maging inosente. Mahirap ngayon yung may alam. Yung may alam ngayon, pinapatahimik. Kaya yung iba, kahit, di ba ipapasin nyo, yung iba kahit may alam, nagtatanga-tangahan. Dati bingi-bingihan lang Dati bingi-bingihan lang, bulag-bulagan lang, tengang kawali lang, bulag-bulagan, bingi-bingihan, pipi-pipihan. Ngayon, tanga-tangahan na din Papasin nyo? Kahit sabihin nyo ng, puta, ganun ka mag-isip? Hindi yan ganun mag-isip, nagtatanga-tangahan lang yan. Kasi hindi na, na ngayon, dapat yung kanta ngayon, bulag, pipit, bingi. Dagdagan nyo na yung tanga, bulag, pipit, bingi at tanga. Sa akin yung unang narinig yan kasi ano na ngayon hindi na bulag, pipi. Minsan yung bulag, yung pa yung mas nakakakita. Yung bingi, yung pa yung mas nakakarinig. Di ba? Yung pipi, yung pa yung nakakapagsalita. Yung pa yung madaldal Di ba? May pipi sa amin dito, ang daldal pero hindi ko, hindi ko dinidiscriminate yun. Ang ibig kong pinupunto ko lang dito, yung tatlong yon, sama mo na yung tanga. Bulag, pipit, bingi, tanga. Baka nga, yung tanga talaga Di ba? Parang ano yan ano ba yon? Wala kang makukuhang sagot sa walang alam. Kasi wala nga alam Di ba? Pero yung bobo na talaga yun. Kaya minsan, stupido pa na tanungin mo yung walang alam kaysa doon sa bobo. Huwag mo nang tanungin yung walang alam kasi wala kang alam yun Pero yung nagbobobobobohan, nagtatanga-tanga, may alam yan. Ay, nako. Di ba? Yan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa mga OFW kong mahal. Pagka gusto nyong maki-update, manood kayo dito sa akin. Bibigyan ko kayo ng real scenario na totoo. Na hindi natin kailangang sumausaw, mamuliti ka. Sabi ko sa inyo, ang dami kong backup channel dyan Gusto ko nga ihinto to, nai-stress nga din ako tulad nyo Nagsasawa din ako kasi paulit-ulit lang, di ba? Aminin nyo, paulit-ulit lang. Yung may iba nga dyan, si Atty. Guanzon nga na hindi ko naman sinasabing sumuko. Na sabi niya, bawi na lang tayo sa 2028. Ayoko namang sabihin ganun. Di ba? Ayoko na sabihin na, kalimutan na natin to. Puta, magkita na lang tayo ulit sa 2028. Hintayin nyo na lang, babalik na lang ako sa 2028. O kaya bago mag-2028. Ayoko naman ng ganun. Kasi boses tayo ng bayan Issue ng bayan ating pinag-uusapan lang natin to, Puta, baka sumpinahan nyo ako. Opinion lang. Yung sinasabi ko dito, hindi ako nagko-convince, hindi rin to inciting.
Opinion ko lang to. Podcast ko, reaction ko, opinion ko. Eh, wala kami makakuwang sagot galing sa inyo eh. O di syempre, pag-uusapan lang na namin yung kabulustugan ninyo. Di ba? Eh, opinion lang naman namin to. Di ba? Eh, matatalino naman to mga viewers ko. Hindi naman susunod sa akin to. Alam nyo mga kayon, wala tayong mangyayari dito pagka ganito lang ng ganito. Kaya kung ako sa inyo, eh, gumising na. Sa bagay, ito mga nanonood sa akin, ito mga matatalino to. O, i-share nyo itong mga video na to sa mga kakilala nyo, mga tanga rin. Baka sakaling mauntog yung sarili nila at magising. Alam nyo, ang dami sa Facebook. O, sorry pero hindi na, sa Facebook marami ako nakikita na talagang pinagkahakitaan lang nila at tinatake advantage nila itong nangyayari ngayon. Pinoprovoke pa nila. May napanood ako. Pinakita niya yung sasahurin niya. $200. Alam mo sabi niya? Sige lang, mga ka-DDS. Nagpasalamat pa siya. Salamat sa mga DDS. Sige lang. I-bash niya pa ako. Bla, bla, bla. O, di ba? Nagpo-provoke pa. Para ano? Para makakuha ng engagement. Di ba? Alam niyo, maliit lang ang kita sa Facebook. Meron ako ibang nagpo-post na nakikita na salamat Facebook, makakasahod ako, may pambili ako ng maintenance. Mga may edad, matatanda. Okay sana kung o walang problema kung monetize ka sa Facebook. Pero yung gagawa ka ng chaos, magke-create ka ng havoc na ipoprovoke mo sila na i-bash ka para sa engagement. Puta, ano yun? Ganun kababaw din? Ganun din katanga? Para ano? Para kumita ka? Ipoprovoke mo sila na i-bash ka para engagement yun para sa'yo. Silipin nyo yung Facebook ko. Silipin nyo yung TikTok ko. Hindi ako ganun ka-consistent mag-post. Dahil aware naman ako na walang kinikita sa Facebook. Mamaliit-maliit lang ang kinikita sa Facebook. Lalo na kaong viewers mo, Pilipinas. Maliit lang. So, hindi ko siya masandalan. Maliit Parang sinahod ko lang ata ngayon, $100 lang, 5,000. Mapagkakasya mo yon sa isang buwan. Di ba? Kahit pakita ko pa sa inyo yung meta ko, sinahod ko lang, 500 $100 5,000. Ha? Ang liit nun. Paano mo pagkakasya yun sa isang buwan? May autism pa akong anak. Therapy nun. Kaya bihira ako mag-post yan Gusto ko nang talikuran yan silipin nyo. Joe Malone TV, Facebook, TikTok. Usually, dapat, hindi kasi uubra yung isang beses ka lang magpo-post Kailangan at least 5 above. Yung isang beses ka lang mag-upload, wala yan. Wala yan. Unless, kada post mo, sikat ka, 1 million yung views. Yan, pwede pa. Kahit mag-isang upload ka everyday. Pero kung hindi ka umaabot ng hindi nga ako nakaka 20,000 ata. Silipin nyo. Bihirang-bihira. Bihirang-bihira. O magkano lang yun, gagasino lang yun. Kaya sabi ko, mag-focus ako rito sa YouTube ko. Dito nga, hindi. Nagre-re-upload nga ako dahil tinatamad ako mag-reaction. Ngayon lang ako ulit nag-reaction. Di ba? Mas ina-uploadan ko pa yung Tito Jom ko, yung food vlog ko. Nga pala, pakisubscribe Pagkasawang-sawa na kayo sa punyetang politics na to, punta kayo sa Tito ng ina nyo, doon. Food vlog at saka comedy siguro. Bahala na. Saka yung podcast ko. Yung podcast ko naman, ang problema, hindi naman monetize kasi nga, mababa pa, 2,000 pa lang mababa pa, wala pang 1,000 followers ang subscriber noon sa YouTube. Okay lang. Kasi naniniwala ako na ipoprovide naman ni God yung pangangailangan ko at pangangailangan ng pamilya ko. Wala problema doon. Magtiwala ka lang, di ba? Magtiwala lang tayo kung ano yung future na meron tayo. Basta alam mo naman kung paano humingi sa taas. Magtrabaho ka, magsipag ka, ibibigay naman niya sa'yo yun. Di ba? Huwag kaysa yung ganito tayo na magpo-provoke tayo tapos na i-bash nyo ako para minsan kasi sinasabi ng iba, mas okay nga yung basher Mas malaki kikitain. Puta naman. Pero okay naman din yan. Hindi mo naman makokontrol yan dahil meron talaga at mambabash. Pero wag mo naman i-provoke. Wag mo naman sila itis na, salamat sa inyo ha. Sige pa, i-bash nyo pa ako. Para lang sa engagement. Happy ka doon? Diba? Malayo pa ang 2028 elections pero
Nangangampanya na raw ang minorya ng Senado. Yan ang buwelta ni Senador Panfilo Lacson kay ousted Senate President Alan Peter Cayetano na nauna nang nagsabi ng impeachment trial ni VP Sara ay gagamitin para harangin umano ang flood control probe. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa garbage bag na itinapon ni Senator Panfilo Lacson ang mga pahayag na tangkang iugnay ang impeachment trial ni VP Sara sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa panayam ng IBC News kay Lacson, sinabi niyang maagang pangangampanya ito para sa 2028 elections. Kaya haha emoji para kay Lacson ang nasabing naratibo at mas pinili na lang daw ng mayorya ng Senado na wag itong patulan. Kaya na lang natin sila mangampanya. Hindi naman talaga madiderail yun eh. Given naman yun eh. Sinasabi lang yun. Alam mo kasi may mga kasama kami na tatakbo sa 2028. Naunawa namin yung kanilang mga Facebook Live, yung kanilang social media, yung kanilang interview sa inyo. Sa kanyang FB Live nitong Miyerkules, sinabi ni dating Senate President at kasalukuyang Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi dapat maging dahilan ang nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente para matigil ang Senate probe sa flood control scandal. Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption okay na lang sa atin, basta dito na lang kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Ang nasabing pahayag ni Senator Cayetano agad namang bunaltahan ng palasyo at ni Senator Lacson at ilang kasamahan niya sa mayorya. Saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po tanungin nyo, kaya lang puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Naunawa namin yung kanilang mga sinasabi kasi this early campaign mode na yung iba eh. So, ang posisyon namin, kami, karamihan sa majority, huwag na lang patulan. Ngangasiwaan ngayon ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Blue Ribbon Committee bilang bagong chairman sa ilalim ng Gatchalian leadership at inaasahan na ipagpapatuloy niya ang naiwang trabaho ni Lacson. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Walang mangyayari dyan. Yung Blue Ribbon ni Erwin, wala yan. Tapos mangyayari. Ay, patawag niya yung 18 Marines. Yan, baka pwede pa. Diba? Pati ba naman yung pagpa-Facebook Live ni Senator Peter Cayetano? Alam niyo, anong early campaign? Tatakbo naman din yan eh. Kahit kayo naman, tatakbo din naman kayo. Diba? Saka hindi na kailangan mag-early campaign yan. Puta, sure win yan. Yun ang hindi kayo. Ngayon, tanongin niyo yung sarili niyo kung sure win kayo. Di ba? Obvious naman eh. Obvious naman na ewan ko ba? Ilatag niyo yung Blue Ribbon. Magpakulong kayo ng malalaking isda. Diyan, baka maniwala kami sa inyo. Pero kung ipapakulong nyo lang din, yung mga nasa ledge lang, ay puta, ayan, gaguhan. Di ba mga kayan?